Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jan Agner at welcome po sa aking Day 97 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay ang panghuling series about All for the Glory of God. At ang topic po natin ngayong araw, November 3, 2024 ay The Glory of God in Perfection. At ang scripture po natin ngayong araw ay Revelation 21 verse 1 to 5. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and He will do well with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away." She who was seated on the throne, she said, "I'm making everything new." Then he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true." Teaching number 1. The future is moving toward the defeat of sin. Tuwala daw, ma. The future is moving toward the defeat of sin. Sabi po dito na sa future daw po, isang ating Panginoong Diyos ay magmo-moving toward. Pati na din po tayo na malalabanan po natin or matatalo po natin yung kasamaan or yung evil. And teaching number 2, the future is moving toward Christ's victory. Sabi naman po dito, sa future ay tayo po ay mag-moving toward with Christ's victory, or mananalo po ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng laban at laban sa mga kasalanan. Teaching number 3, the future is moving toward the perfection of creation. Sabi po dito na ang future po ay is mag-moving forward doon sa perfection ng mga ginawa ng ating Panginoong Diyos. And ito po yung pagre-restore niya sa lahat ng ginawa niya, at hindi po ito mawawala kundi marirestore po. Application number 1, fight all evil and corruption in the present age. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin na tayo, labanan natin yung kasalanan, labanan natin yung kasamaan, yung evil, and labanan natin yung mga corruption na nangyayari ngayon sa buhay natin sa present age. And tayo po ay dapat maniwala lamang at magtiwala sa ating Panginoong Diyos. And application number 2, follow Christ and be part of the winning team. So, yung sinasabi po dito na winning team is tayo po na kasama natin ang Lord sa ating buhay. Kaya po, magtiwala at manampalataya po tayo sa ating Panginoong Diyos, at sundan po natin yung mga sinasabi or binibigay niya sa ating puso na sundan natin. And tayo po ay maging part ng ating Panginoong Diyos laban sa kasamaan, laban sa corruption at iba pa po. Dahil kapag po tayo ay nasa ating Panginoong Diyos,
tayo po talaga ay mananalo. And application number 3, focus on the hope of restoration in the future. Sabi naman po dito na tayo po, i-apply po natin sa sarili natin, na mag-focus po tayo or magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos sa hope of restoration, na lahat po ng ginawa niya, ng creation niya, ay mapapaganda niya po at mababalik niya po ito ng mas maganda pa, lalong-lalo na rin po tayo, na mabibigyan niya po tayo ng mas maganda pang buhay dahil pag tayo po ay nanalo sa kasamaan at kasalanan in the future. And discussion, what does it mean for us to be part of Christ's victory and how should it change the way we live today? Para po sa akin, para po sa natutunan ko ngayon, na kapag po tayo ay nagtiwala at nanampalataya at sumunod sa ating Panginoong Diyos, ngayong present age is mas mapapadili po natin na malabanan at mapapadali po natin na lahat ng nation is maniwala sa ating Panginoong Diyos kapag po tayo ay tumulong or maging part ng Christ victory. And mababago po natin yung buhay natin ngayon doon kung tayo po ay mapapaisa sa winning team or sa ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.